Pag meron pong kaluluwa, maminaman na lumalapit sa ating mahal na Panginoon, libo-libo po ang anghel na nagkakatuwaan sa langit. Sabi, joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Pag sila po, maminamal, ay nailapit natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, tandaan po natin, kung nagagalak ang mga anghel sa kalangitan, lalo na po ang ating mabuting Diyos, ang ating mabuting Ama na nasa langit. Kaya nga, bakit mga minamal may mga pagdiriwang na nagaganap? May kagalakang nagaganap doon sa karya ng langit kapag may isang tao na maliligtas. Unang-una sabi ng Biblia, because of the importance of the soul. Mahalaga po, maminamal ang kaluluwa ng tao sa harapan ng Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, for what shall profit a man if he gain the whole world, but suffer and lose his own soul? Ang katumbas pala, maminamal ng kaluluwa sa harapan ng Diyos, katumbas po ng isang mundong kayamanan. Isang mundong kayamanan ang katumbas ng isang kaluluwa. Kaya pala gano'n na lamang ang sinasabi ng ating beloved pastor. Nasabi ng ating beloved pastor, kahit bilihin ko ng milyon ang tao, ang kaluluwa ng tao, lumapit lang sila sa Diyos. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit ang ating pong banal na gawain, hanggang ngayon, wala pa tayong maayos na bahay-sambahan. Ang ating mahal na pastor, napakalagay sa kanya ng kaluluwa. Kita nyo, mga minamal, ang mga false church, mga false minister, puro pagpapaganda ng chapel ang kanilang inaasikaso, ang kanilang mindset. At ginagamit pa nila ito, maminamal, para gawing tanghalan, para gamitin din nila, maminamal, para pagkakitaan. Talagang nagpapatayo sila ng mga magagandang mga gusali, mga magagandang kapilya. Pero maminamahal, hindi naman nila binibigyan ng importansya yung pagpapalapit ng kaluluwa sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang ating beloved pastor, maminamahal, bawat piso, bawat sentimo, bawat daan at bawat libo na ibinibigay ng mga kapatiran through tithes and love offering, ginamit po, maminamahal, sa pagkukursada. Ginamit po sa pamamalakayan ng kaluluwa. Ginamit po, maminamal, na makapagligtas ng maraming taong nasa lusak ng kasalanan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang katumbas pala ng isang kaluluwa sa harapan ng malapang na ikatulad din sa mundong kayamanan. Sabi rito sa Marcos 8:36, basahin po natin yung talata. Dito po sa Marcos 8:36. Sabi po dito, sapagkat mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Amen. Amen. Anong mapapakinabangan ng tao kung makantam niya ang buong kayamanan ng sanlibutan? Ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. For what shall profit a man if he gain the whole world, but suffer and lose his own soul? Ang katumbas ng isang kaluluwa sa harapan ng Diyos, maminamahal, ay katulad ng isang mundong kayamanan. Napakalaga sa mahal na Panginoon. Kaya nga, ang ating minamahal na evangelista, ang ating beloved pastor, ganun na lamang ang pagpapahalaga niya, maminamahal, sa kaligtasan ng mga tao. Gumagastos ng milyon, maminamahal, pag magkukursada. Kaya nga sabi ng mga ibang mga church, sabi nila, bakit ang Jesus Miracle Crusade, ito ang bukod tanging, walang sariling bahay-sambahan. Siguro binubulsan ni beloved evangelist yung tithes and offering. Hindi nila alam, mga minamal, bawat piso, bawat daan, bawat libo na ibinibigay ng mga mananampalataya dito po sa ministeryong ito, ginagamit po sa pagliligtas ng kaluluwa. Napakalaga sa ating beloved pastor, mga minamahal, ang kaluluwa kaysa sa kapilya. Mahalaga sa harapan ng ating mahal na Panginoon, minamahal, ang kaluluwa kaysa po sa mga material na bagay. Kaya nga dito po sa banal na kasulatan, dapat po nating malaman, mga minamahal, mas mahalaga po ang kaluluwa nyo kaysa sa inyong buhay. Sabi ng Biblia, ano ang ipapalit mo sa iyong buhay? Pag ikaw ay namatay, mas mahalaga po ang kaluluwa kaysa sa katawan. Pero ang mga tao ngayon, maminamahal, ang mas pinahalagaan nila yung katawan. Saan kukuha ng pagkain, saan sila, mga minamahal, magiging masaya sa buhay sa mundong ito, doon sila nakapokus, pero yung mga bagay na spiritual, hindi po nila binibigyan ng pansin. Yung mga bagay na walang hanggan, sabi ng Biblia, ang mga bagay na nakikita'y pansamantala, pero ang mga bagay na hindi nakikita'y walang hanggan. Kaya nga kung
mga minamahal, mas malaga ang kaluluwa natin kaysa sa katawan. Ibig sabihin, dapat bigyan ng tao ng importansya ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa kaysa sa kaligtasan ng kanyang katawan. Sapagkat ang katawan natin, mga minamahal, ay may katapusan. Ito po'y mamamatay, ito po ay magkakasakit, ito po'y manghihina. Ito po'y babalik sa alabok, ngunit ang ating kaluluwa ay magpakailanman. Kaya sabi rito sa, basahin po natin Ezekiel 18, verse 32, mga minamahal, sinabi po rito, napakalaga sa paningin ng Diyos, mga minamahal, ang kamatayan. Hindi siya masaya, mga minamahal, sa mga kaluluwa na mapapahamak, sapagat mahalaga sa mahal na Panginoon ang kaligtasan, ang kaluluwa ng mga tao, mga minamahal, na lalapit sa ating mahal na Panginoon. Basahin po na Ezekiel 18:32. Dito po sa aklat ng Ezekiel, Kabanatay 18, talatay 32, sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoong Diyos, kaya magsipagbalik loob kayo at kayo'y mga buhay. Amen. Yeah. Ang mahal na Panginoon, maminamahal, hindi siya masaya sa mga makasalanang namamatay. Hindi gawa ng Diyos, maminamahal, ang pumatay. Sabi ng Biblia, siya naparito para bigyan tayo ng buhay. Yes. Si Satanas ay naparito para pumatay, magnakaw at pumuksa. Pero ang ating mahal na Panginoon ay naparito para bigyan tayo ng buhay at ang kasaganaan nito. Tignan niyo, maminamahal, yung nangyari din sa dako po ng Brazil. Sinambanan nila ang si Satanas. Nagparade sila para kay Satanas, nagdiwang sila para kay Satanas. Ano ginanti ni Satanas? Pinuksa sila. Yeah. Mga minamahal, pagkatapos na sila nagparade, mga minamahal, para kay Satanas, ang iginanti ni Satanas, mga minamahal, lindol. Yeah. Pagkatapos ng lindol, nagkaroon ng baha. Halos malipol, mga minamahal, ang mga tao ng Brazil. Ayon sa pagkakilala natin sa Brazil, mga minamahal, ang Brazil po ay sabi nga raw nila, 98% dyan ay mga Kristiyano. Pero magtaka ka dyan, mga minamahal. Bakit? Pinahintulot ng Diyos yung pamumuksa na ginawa ni Satanas. Tignan nyo gano'ng kasama si Satanas. Sinamba na siya, pinagdiwang na siya. Binigyan na siya ng pagpaparangal ng mga tao. Anong ginanti niya? Pinuksa niya. Pinatay niya. Bakit? Para makapili niya kagad yung kaluluwa dun sa impyerno. Kasi kung mabubuhay pa yan, baka makakilala pa sa mahal na Panginoon. Baka tumalikod pa sa kasalanan yung mga taong yun at makalapit pa sa Diyos. Kasi sa takot ni Satanas na itong mga taong ito na karamihan na bumabaling at sumasamba sa kanya ay tumalikod pa, ay talagang minadali niya na yung makapili niya dun sa impyerno. Kaya napuksa, maminamahal. Kaya nga, kung maglilingkod rin lang tayo, maminamahal, maglingkod na tayo sa Diyos. Amen. Si Satanas na parito para pumatay, magnakaw at pumuksa. Ang mahal na Panginoon na parito para bigyan tayo ng buhay. Binigay niya ang buhay niya sa atin, maminamahal. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ginagawa niya lahat ng paraan para tayo maligtas. Bakit, mga minamahal, may nagkakatuwaan sa kalangitan kapag may isang naliligtas sapagkat napakalaga, mga minamahal, ng kaluluwa natin sa harapan ng Diyos because of the importance of the soul. Yeah. Ang kaluluwa natin ay walang hanggan, mga minamahal, walang katapusan po ito. Tandaan po natin, kaya concern ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, kung mababasa niyo po ang 1 Peter chapter 3, verse 18 up to 21, nung namatay ang ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo para tayo po'y tubusin sa kasalanan, hindi lamang tayo ang kanyang concern, pati yung mga nasa impyerno. Yung 3 araw na siya po, maminamahal, ay namatay physically, pero yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu, bumaba sa kalaliman para makapagligtas pa, para mangaral pa ng mga espiritong nasa bilangguan, ibig sabihin nasa impyerno. Maminamahal, ang gusto ng iligtas ng mahal na Panginoon nung siya'y bumaba, yung mga tao dito sa lupa at saka yung mga nandun na sa impyerno, ginawa niya pa ng paraan para makarinig sila ng ebanghelyo para sila'y maligtas. Sabi rito, 1 Peter chapter 3, verse 18 up to 21, at dito sa 1 Peter chapter 4, verse 6, tignan nyo ang concern ng mahal na Panginoon, gano'ng kahalaga ang kaluluwa sa paningin ng mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kabanatay 3, talatay 18 hanggang 21. 18, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan ang matuwid, dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu.
na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. 20, na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa mga tuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Sa 21, na ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagligtas sa mga tidbagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budi sa Diyos sa pamamagitan ng pag-abuhay na maguli ni Jesucristo. Ito sa unang Pedro 4, talatay 6, sapagkat dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan datapwat mga buhay sa espiritu ayon sa Diyos. Amen. Amen. Mga minamahal, ang layunin ng kamatayan ng mahal na Panginoon sa krus, siya po'y namatay 3 araw. At pagkatapos ng 3 araw, siya nagbangon sa mga patay. Sinabi po ng banal na kasulatan para po iligtas ang mga kaluluwang nasa bilangguan. Yung mga namatay ng panahon ni Noah. Namatay sila ni Lipol, 8 kaluluwa lang po ang naligtas. Ito po ang concern ng mahal na Panginoon nung siya po'y namatay sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang espiritu nagpunta doon sa kalaliman at nangaral. Ang sabi po rito na siyang iniyaon niya na nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Sa 2 Peter chapter 2 verse 4, ang bilangguan tinutukoy diyan, yan po mga minamahal ang impyerno. Na siya din ang kanya, sabi na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti ang naligtas. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamagitan ng tubig. Mga minamahal, ito po ang dahilan kung bakit bumaba ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, nung siya po'y namatay sa krus 3 araw. Siya po ay pumunta doon sa kalaliman para mangaral ng ebanghelyo. Sabi, yan po ang layunin. Bakit yun na siya po yumao? Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 6, sinabi rin dito mga minamahal, sapagkat dahil dito'y ipinangaral maging sa tao sa laman ay mga hatulan, dadapat mga ligtas sa espiritu ayon sa Diyos para sila po ay maligtas. Yung mga nasa mga espiritu, mga sabi rito, mga minamahal sa mga ipinangaral ng ebanghelyo sa mga patay, yung mga nasa impyerno. Ang sabi rito sa Efeso 4, mga minamahal talatang 8 hanggang 10, nung siya po ay umakyat sa langit, mula doon sa impyerno at umakyat sa langit, marami po siyang nadalang biyag. May mga taong mga kaluluwa na nasa impyerno naniwala sa kanya at nagdala siya ng maraming bihag sa impyerno. Maminamal pag-akyat niya, pag-awon niya mula sa impyerno hanggang langit, marami po siyang nadala ng mga kaluluwa. Basahin po natin ito. Dito po sa Epeso, Kabanatay 4, talatay 8 hanggang 10. Sa 8, kaya't sinasabi niya nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon, ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. 10. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Amen. Ang bumaba, maminamal, ay siya ring umakyat. Yung pong pumunta sa impyerno, maminamal, ng pag-ahon ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, maminamal, sabi, siya ay umakyat at nagdala ng mga bihag sa pagkabihag at nagbigay ng kaloob. At umakyat siya, ano ito? Kundi siya ang bumaba rin naman at ang sa dakong kalaliman ng lupa. At ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa ikatasan sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Pag-akyat niya, napakarami niyang kaluluwa na nadala, maminamahal. Ganun kahalaga, maminamahal sa Diyos ang kaligtasan.
Mm. ng mga tao. Kaya nga yan po ang unang dahilan, maminamahal. Bakit nagkakatuwaan ang mga anghel sa kalangitan pag may mga kaluluwa tayong nadadala sa paanan ng ating mahal na Panginoon? Pangalawa, sabi rito, because of the investment of the Savior. Ang pangalawang dahilan, maminamal, sapagkat yung pong investment ng mahal na Panginoong Jesucristo. Napakamahal, maminamahal ng investment. Sabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 1, maminamahal, basahin po natin ang 1 Peter 1, 1 Peter chapter 1 verse 19. Basahin po natin ang investment niya, maminamal, sabi rito, ay ang ating kaligtasan. Ang kaluluwa natin, maminamahal, ay tinubos ng malapan sa pamagitan ng banal na dugo. Yan po ang investment ng mahal na Panginoon. 1 Peter 1:18 hanggang 19, basahin po natin. Dito po sa aklat ng 1 Peter chapter 1 verse 18 hanggang 19, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. 19, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Amen. Yan ang dahilan, maminamahal. Because of the investment of the Savior. Ang investment niya, mga minamahal, ay ang kanyang banal na dugo. Ito po ang ibinayad niya para tayo po'y makalaya sa kasalanan. Yes. Para tayo'y mailigtas ng mahal na Panginoon sa pagkakasala. Ito po ang ginawa niyang ransom, pambayad sa kasalanan. Ito po ang pinambayad niya, maminamal, para tayo po ay mahugasan sa ating mga kasalanan. Because of the investment of the Savior, ang kanyang banal na dugo, binili niya ng mahalagang dugo, maminamahal. Pero tingnan nyo rito sa 1 Peter chapter 2 verse 1, maminamahal. Yung mga false prophet, 2 Peter chapter 2 verse 1, yung mga false prophet, tinanggihan nila. Pati ang Panginoon na bumili sa kanila ng kanyang dugo. Buti pa yung mga nasa impyerno, may mga naniwala sa mahal na Panginoon. Pag-akit ng mahal na Panginoon, maminamahal, marami siyang kaluluwa na nadala sa langit. Pero itong mga false prophet, maminamahal, na lumalaganap ngayon, yung mga hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos, lalo na, maminamahal, yung mga taong once upon a time naniwala na si Kristo'y Diyos, biglang itinatwa ang ating mahal na Panginoon na bumili sa kanila ng kanyang banal na dugo, yung mga dating mananampalataya. Tapos ngayon itinatakwil nila na si Kristo'y Diyos, sumama sa mga taong hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos. Yan po yung mga taong, maminamahal, walang utang na loob. Binili sila ng banal na dugo na mahal na Panginoon, pero sabi itinatwa ang Panginoon na bumili sa kanila ng kanyang banal na dugo. Basahin natin ang 2 Peter. Dagdag natin sa dali. Dito po sa aklat po ng 2 Pedro, kabanatay 2, ang talatay 1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim na mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Amen. Itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Yes. Kaya yung mga ganitong tao, mga minamahal, wala na pong pag-asa yan. Buti pa yung mga nasa impyerno na naniwala pa sila. Yung mga sabi ng Biblia, yung napahamak ng panahon ni Noah, na nalipol lahat ng mga tao. Kaya nga, kung titignan nyo, hindi po, mga minamahal, nagkatangi ang Diyos ng tao. Napaka-just, napaka-matuwid ng mahal na Panginoon. Yung mga tao noon na ilang milyon na namatay sa pamagitan ng baha, at 8 lamang po ang 8 lamang po ang naligtas, mga minamahal ng panahon na yan, gumawa ng paraan ng mahal na Panginoong Jesucristo para sila po, mga minamahal, ay magkaroon pa rin po ng pagkakataong maligtas. Nung siya'y namatay, binaba niya pa po yan. Pero ito pong mga taong ito na hindi pa natitikman ng impyerno, maminamahal, sabi, itinatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila ng kanyang banal na dugo. Kaya nga, bakit nagkakatuwaan sa ang mga anghel sa kalangitan kapag may mga taong naliligtas? Because of the investment of the Savior. Kaya sabi ng Biblia, maminamahal, precious in the sight of the Lord is the death of His saints.
Ha? Kapag nakabili, bakit napakahalaga sa atin yung mga matuwid ay mamamatay, makapiling na ng malapanan sa langit? Bakit napakahalaga? Kasi halimbawa, bumili ka ng isang appliances. Halimbawa, ikaw po'y bumili ng isang appliances at i-deliver. Talagang excited ka. Gusto mo nang maipasok sa bahay mo yung binili mo. Yung bago mong sopa, yung bago mong refrigerator. At talagang excited kang maiuwi mo na yung binili mo. Ganon din ang Diyos, maminamahal. Tayo po'y binili ng kanyang banal na dugo. Kaya nga, nagkakatuwaan ang mga anghel sa kalangitan kasi naiuwi na ng mahal na Panginoon yung kanyang binili ng kanyang banal na dugo. Tayo'y binili ng banal na dugo ng mahal na Panginoon. Kaya nga, napakalaga para sa mahal na Panginoon Diyos ang kamatayan ng mga matutuwid sapagkat binili tayo ng kanyang banal na dugo. Binayaran tayo ng banal na dugo ng mahal na Panginoon. Kaya nagkakatuwa ng anghel sa langit. Naalala ko po, maminamahal, nung kami po, maminamahal, ay wala pang television. Nung nalaman ng aking pamilya na ako'y nakabili ng television at magkakaroon na kami ng television, tuwan-tuwa kami, talunan kami sa tuwa. Galak na galak ang buong mahal sa buhay ko. Yung aking pamilya, tuwan-tuwa dahil meron na kaming bagong biling television. Talagang tuwan-tuwa kami sapagkat dati nakikinood lang kami ng TV noon. Pero nagkaroon na kami ng sariling television, talagang excited kami. Ganon din ang mahal na Panginoon Diyos, maminamahal. Kaya nga, nagkakatuwaan ang mga anghel sa langit sapagkat binili tayo ng kanyang banal na dugo. Because of the investment of the Savior. Kaya nga, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kapag namatay ang mananampalataya, uuwi na yan sa piling ng mahal na Panginoon. Kaya tuwan-tuwa sila, ang mga anghel sa kalangitan. Kapag may mga kaluluwa tayo, mga minamahal na nadadala sa paanan ng mahal na Panginoon, tuwan-tuwa sila. Bakit? Sapagkat mga minamahal na maiuwi na ng mahal na Panginoon ang kanyang binili ng kanyang banal na dugo. Kaya sabi ng Judas 1:23, agawin natin yung mga tao po na nasa lusak ng kasalanan, agawin natin sa apoy. Sabi ng Judas 1:23, basahin po natin. Dito po sa aklat ng Judas, Kabanatay 1, talata po 23. Sabi ito sa Judas 1:23, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy at ang iba'y inyong kahabagan na may takot at inyong kaputan, pati ng damit na nadungisan ng laman. Amen. Yan po mga minamahal. Nais ng ating mahal na Panginoon ang mga taong makasalanan agawin natin sa apoy. Yes. Ayaw ng mahal na Panginoon ang tao po'y napapahamak. Kung mayroon mang mapapahamak mga minamahal ko, sabi ng Biblia, hindi yan nais ng mahal na Panginoon. Going to hell is not an accident. It is your choice. Kung merong mang taong pupunta sa impyerno, ito po'y pinili niya. Hindi yan aksidente, mga minamahal. Yan po ay pinili ng tao sapagkat ang Diyos, maminamahal, hindi naganda ng impyerno para ang tao po'y itapon doon. Hindi po. Ang impyerno inihanda niya para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Kaya nga kung tayo po ay susunod sa kasalanan, susunod sa diablo, tayo magiging kampon niya. Kaya dapat ang paglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia sa John 1:12, ang sino man tumanggap sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos. Hanggat hindi mo maminamahal tinatanggap ang mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas, hindi ka magiging anak ng Diyos sapagkat sabi ng Biblia, nang dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin ulit talata dito sa John 1:12. Sabi, binibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos ang sino mang tatanggap sa Kanya sa makatuwid yung sasampalataya. Yung sasampalataya sa Kanya. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng 1, Kabanatay 1, talatay 12. Datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, maminamahal. Kinakailangan sampalatayanan niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kung mababasa niyo ang John 1:1, John 1:14, John 1:10, sabi diyan, maminamahal, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, siya po ay Diyos. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Sabi ng John 1:10, siya ang Creator. Ginawa niya ang sanlibutan, ngunit hindi siya nakilala ng kanyang sariling kanya.
Pero sabi ng John 1:12, ngunit ang sino mang tumanggap sa kanya ay binibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos sa makatuwid ang sumampalataya sa kanyang pangalan. Sabi ng John 1:14, ang salita na siyang Diyos, ang ating mahal na Kristo, ang salita ay nagkatawang tao. The Word made flesh. Ang mahal na Panginoon Diyos ay nagkatawang tao. Kaya kung hindi mo sasampalatayanan na si Kristo Diyos, ikinalulungkot ko, hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos. At kailanman hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos sapagkat ang tinatawag lang na anak ng Diyos, yung naniniwala na si Kristo'y Diyos. Yung naniniwala na si Kristo'y Creator. Yung naniniwala na si Kristo'y Diyos na nagkatawang tao. Sa gabing ito, mga